afternoon and good morning po sa inyo lahat. So, ngayong araw na to, share ko sa inyo yung aking Burle Marx. 1 year na to sa akin, pero hindi pa talaga siya as in super na lumaki kasi nakita ko pala na kulang na pala or nabawasan na pala yung soil ng ating Burle Marx. Ayan siya guys. So, naka-ready na yung soil mix natin guys. Nilalagay ko na talaga siya sa isang timba para pag may mga itatanim ako, dire-diretso na yung pagtatanim ko, hindi na ako mag-mix. Soil mix natin ay composed of rice hull, coco peat, charcoal, pamis, at saka acacia leaves, and also carbonized rice hull, at saka coco cubes. So, yun yung ating media, or ito yung ating soil mix na ginagamit sa mga nagtatanim. Tingnan nyo naman siya. Habang tumatagal, nauubos yung soil kasi nadidecompose yung media na ginagamit natin sa kanila. Kaya napabawasan. Kailangan na i-check natin. Ayan. And then, tingnan naman siya. Oh, gano'n na siya kalaki. Kita nyo naman, nung una ko siya nakuha, transfer ko siya dito sa mas malaking pot. Nag-add tayo ng ating mix sa itaas. Nag-toppings ako ng coco chunks or coco cubes. Ako napukol na kasi nahulog na siya. Kung kinaya yung maliit na pot, kailangan talaga natin ng mas malaking pot. Okay. Nakita niyo naman, nung una ko siya nakuha, napakaliit pa nito. And then, ngayon tingnan mo siya kung gano'n siya kalaki. Then, ready ko na yung aking cable wire para idala ko yung mga dahon dito sa itaas. Ayan guys, tapos na ako mag-add ng potting mix dito sa ating philodendron na Burle Marx na variegated. Siguro kung na-check ko siya ng mas maaga, siguro mas malaki na siya ngayon. Kasi mag-almost 1 year na siya nung mula ko siya nakuha. Nakuha ko siya na napakaliit pa lang. Parang ito siya kaliit. Na Burle Marx na variegated. Ayan, ito yung nakuha natin. Ngayon, tingnan naman siya, lumalaki na. So, habang kumakapit siya dito sa ating pole, lalong lumalaki yung kanyang mga dahon. And then, kaya nga, napabayaan ko siya ng mga ilang buwan din. At saka, doon ko lang siya nilagay sa bandan doon. So, hindi ko napansin na naubos na pala yung kanyang potting mix na nilagay ko sa kanya. At saka, hindi ko rin ako regular na naglagay ng fertilizer dito sa ating philodendron na Burle Marx. Pero kita niyo naman, hindi talaga siya low maintenance na halaman. Madali siyang alagaan na halaman. So, abala ko sana itong maliliit dito. Gusto ko siyang i-cut at saka i-propagate. Pero sa ngayon, parang marami pa akong ginagawa. Marami pa rin akong tinatanim ngayon. So, hayaan ko na lang muna siya. Nandyan lang siya muna. Okay? So, ngayon palaging umuulan guys. Hindi maganda mag-propagate kasi palaging umuulan. So, baka magka-root rot yung ating mga bagong propagation at saka yung ating mga bagong halaman kasi may mga halaman talaga na sensitive sila lalo na pag palaging nauulanan. Usually naman talaga yung mga halaman natin pag overwater talaga sila na talaga sila, nagkaka-root rot talaga sila. So ngayon, idadahan-dahan ko lang muna kayo introduce dito sa aking garden at saka mayroon pa akong mga gagawin project dito kasi gagawin ko siya dyan na parang nasa jungle. Parang nasa jungle talaga, no? Tapos nagawa ako dito ng vacuum chamber. Tapos, update ko pala kayo dun sa mga ibang plants ko nga nandito.
Ayan, i-flex ko din sa inyo yung aking malaki na Aglonema melon. Ayan, ang laki ng kanyang dahon, oh. Mas malaki pa sa palad ko. Ganda. And then, ito yung mga bago kong nabili sa Thailand. Nagka-tribe na sila, guys. Ayan. Yung vlog ko nung nakuha ko to, hindi ko pa talaga na-edit. Mas nauna pa tong ating Burle Marks. Ayan. Meron din tayo. Ito yung mga old na mga collections ko. Ayan. Ito naman yung ating rich red na na Aglonema. Naman yung aking platinum na carrots. Ayan siya. Itong ating Aglonema na napakalaki na rin. Tingnan nyo lang siya, oh. Meron na siyang mga babies dito, guys, oh. Ayan, ang dami mga babies. Na-transfer ko na siya sa mas malaking pot. Ayan. And then, ito yung nabili ko doon sa Gaston Park na Syngonium. Ayan. Nakakapit na siya dyan. Transfer ko pa to sa pole. And then, as you can see, tingnan nyo naman, ang laki na ng ating Lucky. Ang ganda. Lucky or Frozen? Nakalimutan ko, Lucky or Frozen. Ayan o. Ito, yung Frozen or Lucky. Nawala kasi yung mga pangalan. Panglalagyan ko pa to ng pangalan. Kaya, dyan lang muna kayo. Ayan. Ayan sila, guys. And then, ito yung bago kong nabili sa Thailand din. Aglonema na lemonade. Ayan siya, guys. So, bago ko pa lang itong tinanim. 4 days na to sa akin. Ayan siya. May mga yellow-yellow na yung ilalim na dahon. Pero, normal na yan pag bago mga tanim. At saka, stress pa to sa biyahe. So, dyan ko muna lang siya ilagay. Dito na part, hindi po siya nauulanan. Ito yung mga stardust green na emerald natin na pink. Ito naman yung ating cactus na na-transfer. Pinakita ko yan sa live ko dun sa aking Facebook page. And then guys, i-flex ko sa inyo yung aking mga haworthia. Ayan. Ito yung mga haworthia ko sa mga cactus and succulents lover. Ayan, yung iba na sa kabila. So, ito lang muna yung pinapakita natin. Ayan. Ang laki ng golden barrel ko. Ayan. And then guys, dito ko nilagay yung bagong tanim ko at saka hindi pwede pa ulanan. So, dyan ko sila nilagay. Ayan. So, ang dami ko pa talagang gagawin dito sa garden na to. Nagawa ko ngayon, nag-change ako ng pots, ng malalaki na pots, at saka yung iba na na-damage na yung pots, na-transfer ko na rin. At saka yung mga na-decompose na soil or yung mga soil na naubos na, katulad dito sa aking calathea. Wait lang. Itong mga calathea ko. Oh, tingnan naman to, oh. Itong aking mga caladium na nilagay ko dito. Lalagyan ko pa yan ng soil. Ayan sila. Tingnan naman, guys. Nag-add na ako dito ng potting mix dito sa ating mga calathea. Yung iba, hindi pa. Tingnan naman siya, oh. Ayan, oh. Konti na lang. Konti na lang yung potting mix natin dyan. So, mag-add pa ako dyan. Ayan pa. Ayan. Kaya, daan-daan lang muna. After nito, i-arrange ko na sila lahat-lahat. Sa ngayon is, ang goal ko muna is, papalaguin ko muna sila at saka papagandahin muna. Saka ko sila i-arrange kung saan sila ilalagay. So, abang-abang lang kayo, guys, kung ano na mangyayari na naman dito sa ating garden. Kasi napabayaan ko sila ng mga 2 to 3 months. Kaya ito sila ngayon. Nagtatrive pa at sana maging okay sila. Uy, ito yung bago ko na propagate, oh. Ayan. Oh, ang healthy na niya. Ito naman, konti na lang yung dahon, pero ang healthy kasi may bagong siya, oh. May bagong pasibol na naman siya na dahon. Yung mga anthurium ko dito. And then, ito yung nabili ko dun sa Gaston Park. Ayan. So, may mga dahon siyang na kagat ng grasshopper daw to at saka uod dun sa Gaston. So, sabi ko sa tindero, kailangan talaga sila mag-spray doon ng pang-insecticide para hindi dapuan ng mga insekto. Guys, super liit nitong nakuha ko siya. Ngayon, tingnan niyo, oh. Lalo siyang lumalaki ngayon. Ayan na, oh.
Halos na siya, kasing laki na ng aking palad. Ito, napakaliit na itong nakuha ko siya. Spare ko siya dito, napakaliit pa nito. Ngayon, lumaki na siya, oh. Ito naman yung ating pink moonlight. Medyo malaki na rin kanyang dahon. Matay yung mga old leaves niya dito na part. So, ito na lang yung natira. So, nagbo-bowl siya, oh. Ayan. So, okay naman siya. Lumabas ako dito sa garden kasi umulan. Umalik ako uli. So, ayan. Nabasa na sila. Ayan yung ating pink platinum na carrots. Parang 20 carrots, no? Pero sabi nila, platinum daw yan, guys. Ayan. So, once talaga na naalagaan mo sila, yung mangyayari, no? Ayan, oh. Yan yung mga babies, oh. Ayan. So, unti-unti na silang gumaganda. So, dito ko yun nilagay yung iba. Ayan. Nilagay sa baba yung ating mga bagong tanim. Ayan, oh, tingnan naman siya, guys. Oh, basta palaging umuulan. Ngayon, kasi laging umuulan. Ito yung tawag nila is rose pink. Rose pink on Yamani. Ayan. Oh. Nilagay ko na naman dun. Naabutan kasi siya ng ulan dito. Ayan. Meron din ako dito kansa. Yung kanyang bagong dahon. Ayan siya. Lalagyan ko to ng lighting powder. Yan yung mga bagong tanim ko dyan ko nilagay. Ayan sila. Ito naman yung aking miracle pink. Ang laki na ng kanyang dahon, oh. Ayan, ang laki na ng kanyang dahon yung ating miracle pink. Ayan sila. Yan yung bago nating kilidim na nabili. Ito yung mga kilidim ko na nilagay ko sa isang pot. Ayan. Ayan sila, oh. So, nalaki na ng kanilang mga dahon. Ito yung barley marks natin. Ayan, nalaki na kanilang dahon. Super laki na. Yung fertilizer na ginamit ko sa kanila para sa roots at saka para sa kanilang dahon, i-share ko yan sa inyo soon. So, mga 2 weeks pa lang akong nag-apply sa kanila. Nakita ko naman na okay. So, pag kumpleto na talaga na okay at saka super ganda ng resulta sa kanila, share ko yan sa inyo. In-experiment ko muna dito sa mga laman ko bago ko i-share sa inyo para hindi naman ako mapahiya sa inyo, guys. So, that's all for now. Thank you so much. Kung bago pa lang kayo sa channel na to at kung mahilig naman kayo sa laman, please don't forget to subscribe my YouTube channel at saka pag-click na rin yung ating bell button para ma-notify kayo pag may mga bago akong videos na ina-upload. Thank you! God bless po sa inyo lahat. Bye!